ngayon, alam ko, ready na kayong makinig. At atin nang sisimula ng ating topic for today, na ang title ay Economic and Cultural Impacts of American Colonization, Introduction of Free Trade Policies. Ngayon, pag-uusapan natin ang Payne-Aldrich Act at Underwood Tariff Act. Moving on to the cultural impacts of American colonization, sa panahon kasi ng mga Amerikano, binigyang laya nila ang mga Pilipino na makapili ng sariling relihiyon. At una sa mga cultural impacts ng American colonization sa bansang Pilipinas ay ang Protestantism. Inintroduce nila ito sa atin. Kung makikita ninyo sa gilid, yung parang P, yun ay symbol or logo ng Protestantism. The second one, there was a separation of the church and state back then. The third impact is the Americanization of Filipinos. Dito na papasok yung over-westernization and yung cultural imperialism, which resulted in a complex and lasting legacy on Filipino society and identity. The fourth one is the colonial mentality. Many Filipinos experience a loss of culture and language. The effects of colonialism also manifest through the perception of beauty. Diba, kung mapapansin natin sa mga araw ngayon, mas gumagamit na ang mga Filipino ng whitening products. Imbis na ma-appreciate natin yung kayumanggi nating kulay. Ngunit maging reminder sana ito sa bawat isa na kailangan nating baguhin yung mindset natin. We need to recognize that our culture is so much more than its colonized history. The fifth impact was we seem to reject our own identity. Dito na papasok yung national identity suppression and loss of unique cultural identity nang dahil sa cultural homogenization, over-westernization, colonial mentality. But again, you are not what the colonizer perceives you. You are more than that. In fact, we have the power to be who we want to be, and no one has the right to diminish that. Lagi po natin tatandaan yan, no? Pang-anim na cultural impact ng American colonization ay yung linguistic imperialism. Dito na yung loss of native languages and linguistic diversity. Moving on to the economic impacts of American colonization. Number one, democracy. In our government, ito yung greatest legacy ng American. They gave us three branches: executive, legislative, and judiciary. Bagamat may ideya na ang mga Pilipino tungkol sa demokrasya, lalo pa itong napaunlad noong panahon ng mga Amerikano. Pangalawa, public schools were opened up. Ilan lamang sa mga school na na-publish ng Americans sa bansang Pilipinas ay yung University of the Philippines. Pangalawa ay yung Philippine Normal College. Pangatlo, transportation and communication was improved. Maging ang sistema ng transportasyon ay napahusay rin ng mga Amerikano. Kung noong panahon ng mga Espanyol ay mula Maynila hanggang Dagupan lamang ang riles ng tren, sa pagpasok ng mga Amerikano ay napaabot na ito hanggang Legazpi, Albay. Number 4, Americans built roads, streets, and bridges. At dahil sa mga ito, napag-ugnay yung mga malaking bayan at lungsod sa ating bansa. Number 5, hospitals, clinics, and health centers were published, including public hospital. Ayon, nakapagpatatag ang mga Amerikano ng pagamutan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang na ang Philippine General Hospital. Sila rin ang nagtatag ng quarantine service upang sugpuin ang pagkakaroon ng mga epidemya at bantayan ang mga maaaring magdala ng anumang sakit, lalo na't
nang dumating ang mga Amerikano ay laganap ang epidemya tulad ng malaria, kolera, ketong at tuberculosis. Number 6, in livelihood, Philippine economy improved. There was increase in agricultural production and the new infrastructure helped make the movement of products and services more efficient. Well, totoo naman na marami ang naging epekto na ipakilala at naiambag ng mga Amerikano sa ating bansang Pilipinas. Ngunit balikan natin iyong tanong natin kanina. Bakit nga ba tayo sinakop ng mga Amerikano? Paniniwala kasi ng mga Amerikano na tadhana ng kanilang bansa na lumaki ang kanilang ekonomiya at impluensya o ang tinatawag na manifest destiny. At ang paglaki ng impluensyang ito ay pakanluran at tatawid ng Pasipiko upang makuha ang merkado ng Asya, lalo na ang China na may malaking populasyon. Sinakop tayo ng Amerika dahil mabuti iyon sa kanilang ekonomiya. At ito rin ay dahil sa tatlong kadahilanan. Una, ang Pilipinas ang magiging daan ng Amerika sa China. Dalawa, malaki ang kikitain ng mga negosyanteng Amerikano sa likas na yaman ng ating bansa tulad ng sa pagmimina at sa ating mga kagubatan. Ikatlo, maaari nilang gawing tagagamit ang mga Pilipino ng kanilang mga sobrang